Sound check. Check. 1, 2. Sound. Check mic. Sound check. Isang magandang hapon po muli sa bawat isa. At ngayong hapon, nais ko po kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia in Acts chapter 11. At babasahin po natin ang mga talata from verses 1 hanggang 28. At ang mga talatang ito ay hindi natin pwedeng ihiwalay sa mga kaganapan na atin din naman pinag-aralan in Acts chapter 10. Kung inyo maalala, si Pedro, nasa isa siyang lugar na tinatawag na Joppa. Nakita natin kung paano siya dito ay nananalangin. And all of a sudden, there was a vision na ipinakita sa kanya ang Diyos kung saan naroon bilang isang Hudyo ay mayroong mga hayop na mga malinis at hindi malinis. And as we all know, sa kanilang pagkain, hindi sila kumakain ng mga unclean animals. But all of a sudden, ang sabi ng Diyos ay tinawag si Pedro to eat, and dahil hindi nga siya kumakain nito, sabi niya, Lord, I have not eaten anything unclean. But the Lord said, do not call unclean what God has made clean. 3 beses itong nangyari. And ito pala ay preparation, paghahanda kay Pedro, sapagkat siya ay ipapadala ng Diyos sa Caesarea, sapagkat naroon naman ang isang senturyon na nagngangalang si Cornelius. Na itong si Cornelius ay nakakita rin ng isang pangitain at inihahanda din ng Diyos para sa pagtanggap ng Ebanghelyo. At dito'y makikita natin kung paanong ipinapasok ng mga hentil sa iglesia. Sapagkat noon, ang mga mananampalataya lamang no nagsisimula ang church ay ang mga Hudyo. But now, the Gentiles are being included in the church. And when we say Gentiles, ito ay yung lahat ng mga hindi Hudyo. Lahat ng ethnicity, yung kanilang nationality, ay hindi mga Hudyo. Sapagkat nakita natin, alam natin in the Old Testament, ang mga katipan ng Diyos ay ang mga Hudyo. Now in chapter 11, ito yung pagbalik ni Peter sa Jerusalem, and dito ay kinwestiyon siya ng Jerusalem Church dahil siya ay nakipag-fellowship sa mga Hudyo, sapagkat ang sa mga hentil, sapagkat ang mga Hudyo ay hindi nakikipag-fellowship sa mga hentil. So basahin natin Acts 11 verse 1. Nabalita ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem ay nakipagtalo sa kanya ang mga nasa panig ng pagtutuli na sinasabi, bakit pumunta ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila? Ngunit si Pedro ay nagpasimulang magpaliwanag sa kanila ng sunod-sunod na sinabi, ako'y nananalangin sa bayan ng Joppa habang nasa kawalan ng malay ay nakakita ako ng isang pangitain na may isang bagay na bumababa gaya ng isang malapad na kumot na sa 4 na sulok ay inihuhugos mula sa langit at bumababa sa akin. Nang titigan ko iyon ay nakita ko ang mga hayop sa lupa na may 4 na paa at mga hayop na mababangis at mga hayop na gumagapang at mga ibon sa himpapawid. Nakarinig din ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin, tumindig ka, Pedro, magkatay at kumain. Subalit sinabi ko, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay walang anumang marumi o karumaldumal ang pumasok kailanman sa aking bibig. Ngunit sumagot sa ikalawang pagkakataon ng tinig mula sa langit, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito ay nangyari ng 3 ulit at muling binatak ang lahat ng iyon papaakyat sa langit. Nang sandaling iyon, may dumating na 3 lalaki sa bahay na aming kinaroroonan na mga sinugo sa akin buhat sa Caesarea. Iniutos sa akin ng Espiritu na ako'y sumama sa kanila at huwag mag-atubili. At sinamahan din ako nitong 6 na kapatid at pumasok kami sa bahay ng lalaki.
Kanyang isinalaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay at nagsasabi, magsugo ka sa Jopa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. Nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paanong bumaba rin sa atin noong una. At naalala ko ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit kayo babautismohan sa Espiritu. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayo'y binigay din ng Diyos ang mga hentil sa pagsisisi tungo sa buhay. Samantala, hanggang 18 lang po pala tayo. Now, titignan po natin dito sa hapon na ito kung paanong ang Diyos ay umabot sa mga taong ito na hindi kabahagi ng tipan. At ito ay binigyan ng atensyon, kung titignan natin, ng mahabang atensyon ni Lucas. Sumulat siya isang buong chapter 10. At ngayon, chapter 11 ay nandito pa rin. Tinutukoy pa rin niya. At mahaba yung ibinigay niyang atensyon dito. Kaya it would be good for us to understand bakit ganito na lamang yung pagbibigay atensyon ni Lucas sa mga bagay na ito. Before we continue, tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos, tunay nga, nawa ipakita mo sa amin ang kahalagahan ng iyong salita. Ipakita mo sa amin kung paano ang iyong biyaya ay umaabot, Panginoon, hanggang sa pinakamalayo, na walang limitasyon ng iyong biyaya. Na lahat kami ay iyong inabot, Panginoon, sa kadiliman, at kung saan man, Panginoon, ang aming pinanggalingan, kami iyong dinala sa kaliwanagan. Nawa, Panginoon, makita namin ang kadakilaan ng Ebanghelyo sa hapon na ito at ang kabutihan mo sa bawat isa na nananampalataya sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Siguro po ang ilan sa inyo ay nakapunta na sa Intramuros. At dito po sa Intramuros, it was also known as the Walled City. Dahil ito po ay itinayo during the Spanish colonial period nung late 1500s. So malalaking mga bato ang ginamit dito na mga pader meant for protection. Pero ang isa din dito na kailangan nating makita, hindi lamang ito nagsilbing parang protection, it also served as division. Sapagkat dun sa loob ng mga pader na ito, nakatira ang mga Espanyol, mga opisyales, and those who are privileged. And outside the walls are the natives. So, titignan natin, itong pader na ito sa Intramuros pala noon, were not just physical, pero ito ay nagre-represent din ng social divide. Those who were considered privileged and worthy, and the underprivileged and unworthy. And what makes this picture more striking is hanggang ngayon, makikita natin itong pader na ito. If we kung visit nyo, makikita nyo yung pader na ito. And it is a silent reminder na merong panahon na yung society was divided between dun sa mga nasa loob at mga nasa labas. And in a similar way, ganito po tinitignan ng mga Hudyo nung panahon ni Pedro yung kanilang sariling pader. They have their own societal wall. Kino-consider nila, basta hindi Hudyo, hentil, they are unclean. Sila ay labas sa pangako ng Diyos.
But here, in our passage in Acts 11, pinakita ng Diyos, from 10 to 11, pinakita ng Diyos kay Pedro sa pamamagitan ng isang pangitain at sa conversion ni Cornelius na itong pader na ito ay inalis na ng Diyos. In Christ, wala nang insider, outsider sa mga mananampalataya. Ang biyaya ng Ebanghelyo, it is boundless, limitless. Inaabot nito lahat at dinadala ang mga mananampalataya sa pamilya ng Diyos. And that is our message this afternoon. The grace of God is boundless and reaches all people who believe. So, itong pangyayaring ito na ating natunghayan ay nakarating sa mga mananampalataya sa Jerusalem. And at this point in time, maaaring isipin natin itong mga mananampalatayang ito sa panahon ni Pedro were the circumcision party na kumbaga kinakalaban ni Pablo. But take note, at this point in time, wala pa yung circumcision party kasi lahat talaga ng mananampalataya at this point in time were Jewish. Hindi pa, kumbaga bagong-bago pa lamang ito na pumapasok pa ang mga hentil sa iglesia ng Diyos. Kaya sabi nitong mga Jewish Christians at that time, kay Peter, binisita, nag-demand sila ng explanation. You went to the uncircumcised men and ate with them. Uncircumcised, meaning bakit? Yung circumcision is the sign of the covenant. Yung mga Israelita, yung tanda ng tipan ng Diyos sa kanila is being circumcised. Kapag sinabi nilang uncircumcised, ay mga labas sa pangako ng Diyos. At hindi sila nakikikain. Tignan niyo yung kanilang kumbaga accusation kay Peter. And you ate with them. Nakikain ka kasama nila. You had fellowship. Why? Because sa mga Hudyo, hindi sila nag-associate sa mga hentil ni kumain. Kasi madalas yung mga pagkain ng mga Gentiles are for them unclean. So hindi talaga sila nakikikain dahil doon sa restriction nila. Pero dito makikita natin yung defense ni Peter na kailangan niyang i-inform yung Jerusalem Church na ang Diyos mismo sa kanyang sariling kaparaanan ang nagbukas ng daan para sa mga hentil na maging kabahagi ng iglesia. Hindi ito parang bigla na lamang nagdesisyon si Pedro na idagdag nga natin itong mga hentil na ito. So, paano ginawa ito ni Pedro? Ipinakita niya, sinimulan niya yung kanyang pagpapaliwanag as we have seen sa pamamagitan ng pangitain na ipinakita sa kanya ng Diyos. At ang sabi sa kanya doon, what God has cleansed, ang nilinis ng Diyos, must not be called unclean. Kita natin yan, Acts 11 verse 9. But the voice answered the second time from heaven, what God has made clean, do not call common. What God has made clean. Alam natin, sa lumang tipan, may mga ipinagbawal, dietary restriction na ibinigay sa bayan ng Israel. Pero ngayon, ito ay utos na ibinigay sa Israel at ngayon inaalis ng Diyos. Now, the question is this. In fact, kung titignan natin sa panahon natin ngayon, may mga nagpa-practice pa rin ito. May mga nag-hold pa rin ito na bawal kumain yan. Sinabi yan sa Biblia. So may mga ilang sekta, grupo na hindi kumakain ng karne o ng baboy dahil tinitignan nila ito. Pero how do we explain that God all of a sudden changed what He commanded? Pwede bang mangyari na bigla na lang mag-utos ang Diyos, babaguhin niya yung utos niya na okay, pwede nang magsinungaling? Utos din yun. So why is it that all of a sudden, itong utos na ito ay binago ng Diyos pagdating sa New Testament? Now, kailangan natin ma-differentiate
yung tinatawag, una, yung moral law. Yung moral law, ito po ay nagmumula sa banal na karakter ng Diyos na inilagay ng Diyos sa puso ng tao, itong kautusan na ito, that is summarized in the Ten Commandments. Itong moral law is perpetual and binding eternal. Bakit? Galing ito sa karakter ng Diyos. It is a reflection of God's character. For example, in the Ten Commandments, sinabi ng Diyos sa kanyang utos, do not commit adultery. Why? Because God is faithful. It flows from His character. Nung sinabi ng Diyos, do not lie, do not bear false witness to the truth. Why? Because God is truth. It flows from His character. Do not murder, do not take life. Bakit? Because God is the author of life. And this is why itong moral law is perpetual dahil ito'y karakter ng Diyos. Sumasalamin ito kung sino ang Diyos. Which is why, kung tayo ay magpapailalim sa kautusan na ito, we become godlike sa ating pagsunod sa kautusan bilang mga mananampalataya. This is our standard. Hindi tayo ililigtas ng kautusan. Ituturo tayo ng kautusan sa Ebanghelyo, ngunit pag tayo nananampalataya kay Kristo, paano tayo mamumuhay, ituturo tayo pabalik sa kautusan because that is the reflection of God's character. And we become Christ-like when we obey the moral law. But then, there is the positive law. In theology, itong positive law ng Diyos for a specific time and specific purpose. Unlike ng moral law, itong mga ito ay not necessarily coming from the character of God. So ito ay pwedeng i-institute ng Diyos or pwede rin niyang alisin. Isang mga examples ng positive law, for example, was the law given to Adam. Do not eat from the fruit of the knowledge of good and evil. Or yung mga food laws, restrictions sa bayan ng Israel. Circumcision. Ito ay iniutos sa bayan ng Israel as part of the being part of the covenant. Pero ngayon, ano sa atin ang iniuutos sa New Testament Church? Baptism. So itong mga ito, yung mga sacrifices noon, ito ay pwedeng alisin. Bakit? These are positive laws. So yung dietary restriction dito na makikita natin that God has made all things, itong God has made clean, do not call common, the dietary restrictions are part of the positive law. So now that this has been set aside, nakita natin yung purpose nitong dietary laws na to, yung kanyang pagiging, yung purpose nito was fulfilled in Christ. Ngayon, ang mga hentil ay hindi na tinitignan as unclean, but rather they are being welcomed into God's people. At yung sinabi dito kay Cornelius na kinakailangan niya marinig si Pedro, ang sabi sa verse 14, He will declare to you a message by which you will be saved, you and all your household. Ang mensahe na ipinangako ng anghel kay Cornelius, kung saan siya ay maliligtas, maging ang kanyang buong sambahayan, ay sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Now, we remember Cornelius was a very religious man. He receives instruction sa sinagoga. Sumasamba siya sa Diyos, kay Yahweh, pero hindi pa niya tinatanggap yung gift of salvation sapagkat wala pa sa kanya yung ebanghelyo. Hindi pa niya ito naririnig. Kinakailangan niya itong marinig. And only through faith in Jesus Christ, dito lamang niya matatagpuan ang kaligtasan. So this should encourage us na tayo ay lumago sa ating pagkakilala
sa Panginoong Jesucristo. This should encourage us to grow in the gospel of Jesus Christ, because that is the message by which we will be saved. Hindi po sa ating affiliation or sa sarili nating gawa tayo magkakaroon ng kaligtasan. But one thing that I would like us to see here is yung ebanghelyo, inalis nito yung hadlang na siyang nagbibigay ng division sa mga Hudyo at sa mga Hentil. It divides people. Now, at the root of these barriers, dito sa pagkakahiwalay na ito, dito sa pader na ito o sa hadlang na ito, at the root of these barriers is sin. Kasalanan ang naghihiwalay. Bakit? Una, sin separates us from God. Sinabi ito ng Isaiah 59:2. But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you so that he does not hear. So in our relationship with the Lord, nahiwalay tayo sa Kanya. But not only that, sin separates us from one another. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng pride. I am better than him. So there's a separation dun. There is envy. I deserve that, not him. There is prejudice. I am more educated than them. And selfishness. At lahat ng ito ay nagmumula sa kasalanan. If there is division, matatagpuan mo ang kasalanan at the very heart. It creates hostility. It creates division. Pansinin ninyo, even God-given laws na ibinigay sa bayan ng Israel, kagaya ng food and ceremonial laws, became twisted by sin na naging walls of exclusion and superiority. Anong inisip ng mga Hudyo? We are the covenant people. We are the children of God. We are the sons of God, sons of Abraham. And yung mga yan, labas sila sa pangako ng Diyos. You see, pride, prejudice. So even God-given laws, galing mismo sa Diyos, kapag pumasok ng kasalanan, it can be twisted. And that's how dangerous sin is. Kaya nitong i-twist even the good things that comes from God. But the gospel answers this problem. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, ang ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos ay pinatawad at ang pader na ito na humahati sa mga tao is torn down. The Jews and Gentiles, slave, free, rich, and poor, ang lahat ng ito ay pinag-isa kay Kristo. Well, the gospel does not erase, hindi nito inaalis yung cultural distinction. Pero binibigyan tayo ng bagong pagkakakilanlan, a new identity and unity in Christ. The barriers created by sin no longer defines us. Sapagkat, kagaya ng napag-aralan natin kanina, we belong to one family. We are now the temple of God. So we are united with God in Christ, and at the same time united to one another. The gospel of Jesus Christ breaks down both the barriers na siyang naghihiwalay sa tao and the separation that sin has caused in our separation between God, us and God. Sinagot ito ng Ebanghelyo.
sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. In the church, ang lahat ay mayroong equal footing sa harapan ng Diyos. Sabi ng Ephesians 2:13-16, listen to this, brothers and sisters, "But now, in Christ Jesus, you who were once far off, kayo na dating malalayo, have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility, that He might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility." Understanding that as an application for us, do not create new barriers that God has already removed. Huwag tayong gumawa ng hadlang kung saan sa mga bagay na inalis na ng Diyos. Binasag na ng Diyos ang pader na naghihiwalay sa atin, then don't create barriers. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, He has broken down the wall of separation. Nakita natin ito. But sometimes we create barriers when we classify people. Masyadong sinful yan. Masyado na yatang, unworthy of grace. Or yung past nila, their past life, or yung lifestyle, or yung status nila, their reputation. But remember, walang kahit sino man sa atin ang karapat-dapat sa biyaya. Lahat tayo ay naliligaw at ang Diyos ang humanap sa atin. Kagaya ng ating narinig na, we create barriers kapag mayroong pride, prejudice, or even tradition that keeps us from extending the gospel. Pwedeng ito ay social status natin. Ako, hindi ako. Tinitignan mo yung sarili mo na mayroon lang mga certain people na karapat-dapat na ikaw ang nakikipag-usap, yung iba, not me. Magkaiba yung vibe namin. We have our own kind. Para bang hindi sapat ang krus ng Panginoong Jesucristo para tayo ay pag-isahin. But let us learn to see people through God's eyes. Ang mga tao na nakikita at dumarating sa ating mga buhay, tignan natin sa paningin ng biyaya. Ano ang kayang gawin ng biyaya sa taong ito? So as we continue in our passage, makikita natin, mga kapatid, itong si Pedro, how he narrated yung detalye ng mga nangyari. Isang bagay na mapapansin natin na gustong ipakita ni Peter sa Jerusalem Church, na ang lahat ng bagay na ito was orchestrated ng Diyos. Pinakita niya yung vision from God. Pangalawa, yung utos ng banal na Espiritu na siya ay sumama dito sa verse 12 sa mga lalaking ito. And the Spirit told me to go with them, making no distinction. Huwag kang maglagay ng distinction. Sabi ng banal na Espiritu sa kanya, sumama ka sa kanila. At pangatlo, yung outpouring ng banal na Espiritu nung kanyang ipinapangaral yung Ebanghelyo. Sabi sa verse 15, "As I began to speak, the Holy Spirit fell on them just as on us at the beginning." Pansinin po natin, itong description ni Peter sa pagbuhos ng banal na Espiritu sa mga hentil, ang sabi niya, ganon din yung nangyari sa Pentecost. The Spirit fell on them just as on us. Sino yung us? Tayong mga Hudyo. Kung paano bumagsak yung banal na Espiritu sa atin, ganon din eh. God made no distinction. At this moment in time, turning point ito sa iglesia, sa church history, because at this point in time, puro mga Hudyo pa lamang ang miyembro ng iglesia. Well, of course, nakita natin, meron nang nangyari yung revival through Philip sa mga Samaritans. Pero maalala natin, ang mga Samaritano, meron pa rin silang lineage ng pagiging Hudyo. But this time, ang dinadala na ng Diyos inside the church
were Gentiles. And so, the gospel was breaking beyond previous boundaries. Ang mga hentil ay idinadala na sa iglesia not as second-class citizens or believers, but full members ng iglesia ng Diyos. Well, para sa mga Hudyo, kailangan natin maintindihan all throughout from the Old Testament hanggang sa mga pagkakataong ito, ang kanilang history has been marked by separation from the nations. But all of a sudden, ang Diyos kino-confirm itong mga Gentiles as part of the church sa pagbibigay ng kanyang espiritu sa kanila kung paanong ito ay bumuhos din sa mga Hudyo noong Pentecostes, Acts chapter 2. This was not a human decision. Hindi ito desisyon ni Pedro, ito ay kalooban ng Diyos. And seeing all this, naiintindihan ito ni Pedro, nakita niya, sabi niya, I will not dare, hindi ako haharang sa daan ng Diyos. If God gave them the same gift, sabi ni Pedro, who was I that I could stand in God's way? Verse 17, sino ako para tumayo sa daan ng Diyos? At nang narinig ito ng buong iglesia, nakita nila, they recognize, well, this is what God is doing. Ang nagawa na lamang nila ay luwalhatiin ang Diyos. They glorified God, recognized His goodness. At ang sabi nila, verse 18, then to the Gentiles, also God has granted repentance that leads to life. Makikita natin another theological truth dito, na maging ang pagsisisi ay mula sa Diyos. God has granted them repentance. Kahit sa atin palang pagsisisi, ito ay hindi natin kayang ipagmalaki sa harapan ng Diyos sapagkat ito ay kabutihan pa rin niya sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na makita ang ating mga kasalanan at lumapit ng may kapakumbabaan sa kanyang harapan at magsisi. Thus, in repenting, kapag tayo ay nagsisisi, binibigyan pa rin natin ng kaluwalhatian ng Diyos because we are acknowledging na sa ating pagtalikod sa kasalanan, ito ay bunga pa rin ng kanyang biyaya. Other passages that supports this, Acts 5:31, sabi dito, God exalted Him at His right hand as leader and Savior to do what? To give repentance to Israel and forgiveness of sin. 2 Timothy 2:25, correcting his opponents with gentleness, God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of truth. And so, dito, lahat ng tutugon, magsisisi, mananampalataya, without distinction. The gospel is God's power to save all who believe. It doesn't matter where you're from. Hindi mahalaga kung anong background pinanggalingan mo. Hindi mahalaga kung anong klase ng buhay ang pinanggalingan mo. The question is, do you believe? The scope for all who believe without distinction, walang border. God does not recognize ethnicity, class, or culture. That the only dividing line is faith in Christ. Ito yung naghahati. Believers and unbelievers. Now, the implication is this. Inaalis din nito yung ating pagmamalaki. Sapagkat ang biyaya ang nabibigyan ng kapurihan, ang biyaya ng Diyos. So, this means, brothers and sisters, that we should rejoice in God's gift of salvation. Magalak tayo sa biyaya ng Diyos ng kaligtasan. Ang ating kaligtasan is not based on our effort. So let us respond
with worship, with gratitude na tayo ay naging kabahagi ng bayan ng Diyos. Kagaya ng mga hentil na nakita natin dito, well, we are all Gentiles. We are not Jews. Tayo yung tinutukoy dito na once who were far off, now have been brought near. So come to Christ without hesitation. Huwag kang gumawa ng hadlang kung saan ito'y inalis na ng Diyos. Maaring iniisip mo sa iyong sarili, well, I'm too sinful, I'm too broken, I'm too far gone, masyado na akong malayo sa Diyos, hindi ko alam kung maaari pa niya akong tanggapin. But in Christ, those barriers, itong mga bagay na ito na naghihiwalay has been torn down. Your past, your failures, your weaknesses, ang mga bagay na ito cannot keep the grace of God from reaching out to you. So come, receive the fellowship of the cross. Ang panawagan ng Ebanghelyo ay bukas sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Come as you are. Find life and fellowship with God through the cross. Alam niyo po, nung around 2014 to 2016, nung nagkaroon ng outbreak ng Ebola sa West Africa, libo-libo ang tinamaan ng disease na ito. Ang bilis kumalat sa mga villages. At ang mga tao ay natatakot. But here's the good thing. Mga doktor and medical teams galing sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang lugar ng mundo, they all flew in. Nagtayo sila ng mga treatment centers, may dala-dala silang mga medisina, mga gamot, protective equipment. There was hope, real hope. Maaring maligtas sa mga buhay nila. But here's what happened. In some of the villages, yung mga tao ayaw maniwala. Nakita nila yung mga doktor na mga naka-protective suit at inisip nila, nandito sila para gawan tayo ng masama, not to heal us, to experiment on us. Yung iba naniwala na yung Ebola, hindi yan totoo. What's happening was actually caused by witchcraft or evil spirits. Yung iba naman, iniisip nila yung mga treatment centers, death trap ang tawag nila. Bakit? Kasi lahat ng nakita namin na pumasok dyan sa ambulansya, sumakay ng ambulansya at dinala dyan, hindi na lumabas. So kapag sumama ka dyan, so don't. So ang ginawa nila, out of fear, out of mistrust, nanatili sila sa kanilang mga sambahayan, sarili-sarili nilang kaparaanan, they clung to their own remedies, at pinaalis pa nila yung mga tao na nagdadala ng gamot at tulong sa kanila. But here's the tragedy. The cure was there. Totoong nandun yung sagot sa kanilang pangangailangan. The help was real, but many rejected it because they would not come. And they perished. And this is exactly how people respond to the gospel today. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, ang buong sangkatauhan ay nasa ilalim ng mas mabigat na salot. Ang salot ng kasalanan. Ngunit ang Diyos sa kanyang habag at awa ay nagpadala ng kasagutan. Walang iba kundi ang ebanghelyo ng kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. And in Him, there is forgiveness, may reconciliation, there is eternal life. And the promise is clear. Everyone who believes in Him will be saved. Ngunit kagaya ng mga villagers, people refuse to believe. Hindi sila nagtitiwala sa salita ng Diyos. They have their own remedies. Good works, religion, worldly pleasure. But they are refusing Christ, the only cure. But here's the good news. Sa lahat ng lalapit kay Kristo, no matter who they are, rich or poor, from any nation, tribe, background, ang kaligtasan
ay iniaabot sa atin. Christ died and rose again upang ang sino mang lumapit sa Kanya ay mapatawad, tanggapin, at bigyan ng buhay na walang hanggan. At ang biyayang ito, it is not abstract. It is sin in the person of Jesus Christ. Kaya't mga kapatid, magalak tayo sa biyaya ng Ebanghelyo na walang limitasyon, na umaabot sa sino man na mananampalataya. And let us live as both those who receive it, na tumanggap sa biyayang ito, and let us extend this to others as well, without partiality. If we have experienced this grace, let us extend it to others as Christ has extended it to us. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos, kami po'y nagpapasalamat na tunay nga kami ay inabot ng iyong biyaya. Dinala, Panginoon, sa katotohanan, binigyan ng liwanag upang tanggapin ito. Alam namin sa aming mga sarili, Panginoon, na walang kahit anumang mabuting bagay na mayroon sa amin upang kami maging karapat-dapat. Ngunit ito, Panginoon, ay iyong pinangyari sapagkat ikaw ay mabuti. Kaya't marapat lamang, Panginoon, na ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, sapagkat kami, Panginoon, ay inabot ng iyong na mamangha sa katotohanan ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita. Magpatibay nawa ito ng aming mga pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.